Dito naman sa ating usapin, no, ay bibigyan natin ng daan ang liham sa atin ni Nicanor. Sabi niya, Attorney, hingi lang ako ng advice. May nabili po kasi kaming lupa year 1990. May maayos na po kaming bilihan ng ni seller. May deed of sale at notarized po sa abogado, kasama po ang titulo na nakapangalan pa sa magulang ng taong nagbenta sa kanya. Bali, nabili na lang din po namin yung lupa, 10 years na po ito sa pangalaga niya bago ito naibenta sa amin. Then, ang problema po namin ay biglang may tao na sumulpot, no? Naghahabol ng lupain na nabili namin sa kadahilanan na siya daw po ay hindi siya nakapirma sa panahong ibinenta ng kanyang kapatid ang taong nagbenta sa amin. 30 years na po ito sa amin at kami nga po ay napagpaunlad na namin ang lupa at kumpleto po ito na binabayaran namin ng buwis. No? Gusto po nila bawiin ngayon ang halagang binayad namin noong 1991. Ano po ang gagawin namin? Thank you po at God bless. So alam mo, hindi ito karaniwan na nangyayari, no, sa mga bilihan ng property, lalo na sa probinsya, no, na kampante sila dahil nagkaroon na ng deed of sale. Kampante na sila, ayos na, notarized. No? But tandaan po natin na yung pagnonotaryo po ng deed of sale, isa lang po yan sa pinakamahalagang component sa bilihan. In this particular case, no, nabili ninyo hindi mismo directly sa original na owner. Ito ay nabili ninyo sa isang transferee na 10 years na sa kanya, tapos ibininta sa inyo. Binigay sa inyo yung lupa, pero yung titulo ng lupa, may deed of sale, pero ito ay nakapangalan pa rin sa namatay na may-ari. So ito na ngayon yung kapatid, di umano, ay hindi din siya kasama sa pirmahan, tagapagmana siya or co-owner siya. So gustong bawiin yung property ngayon. So ito ngayon ang problema. Ngayon, sabi nga natin sa ating mga video natin, di ba, sa natalakay natin sa ganitong usapin, ang pinakamahalaga talaga sa bilihan, no, ng lupa, assuming na nagkaroon talaga ng bilihan na may deed of sale kayo, hindi dapat itigil dun eh. Dapat ay iparehistro ninyo yung inyong deed of sale sa Register of Deeds. Kasi yung pong act of registration sa Register of Deeds is a notice to the whole world na kayo na yung may-ari at maging binding sa third person to the whole world ang inyong bilihan. Worse, dito sa situation ninyo, ay hindi pa nagkaroon ng settlement of estate yung inyong lupa na nabili ninyo. Namatay na yung may-ari. Wala namang nakalagay na nagkaroon ng settlement of estate. Pag sinabing settlement of estate, ibig sabihin, yung tagapagmana ng namatay ay dapat matanggap niya yung kanyang parte na pinagparte-partehan na. But in this particular case, ay wala po, hindi nagkaroon ng partition o settlement of estate. Kaya ang mangyari, ito na ngayon yung tagapagmana o isa sa tagapagmana. Sabi niya, teka muna, hindi ako nakapirma dyan eh. Yung kapatid ko lang ang pumirma, ako hindi. Ibig sabihin, ay meron siyang karapatan na habulin yung kanyang legitimate umana dun sa lupa. No? Because he was pre-reiterated o pinagkait sa kanya yung kanyang karapatan. Pangalawa, ito pa po, bukod sa walang extrajudicial settlement na nangyari, okay? Hindi pa nakarehistro ang inyong bilihan. So pag hindi ito nakarehistro, ay hindi ito binding sa third parties to the whole world. Lalo na dito sa kapatid na nagki-claim ngayon. Because ang basihan ng who has superior rights, no, in the event of na magkaroon ng multiple or double sale or transfer of properties, ang pinagbabasihan ng ating batas ay kung sino yung naunang magparehistro ng deed of sale in good faith. Yan. Pangalawa, no?
sino yung in possession ngayon, okay? At may hawak na title o ng kanyang lupa. Yun. Pangatlo, the one who is holder of the oldest title, meaning oldest na bilihan. In good faith. So palagi yung tatlong yun, always in good faith yun. No? Ibig sabihin, purchaser for value sila. No? In good faith sila. So pag ganitong situation, ang maaari lang habulin nung si Nicanor ay yung nagbenta sa kanila ng lupa. No? Kasi una, ibang usapan yun kung naparehistro na nila yung lupa. Okay? So, in short, kung naparehistro na yung lupa at nasa kanya na yung titulo, nakapangalan na yung titulo sa kanila, sila ay considered purchaser for value in good faith. So, hindi na pwedeng mabawi yung lupa. In this particular case, hindi pa nailipat yung lupa. Set sa kanila pa rin. Nakatitulo pa rin ito sa original na owner. So, may right ba na mahabol pa ba ng kapatid yung kanyang party? Yes. So, kahit na 30 years na silang mga improvements na sa igawa. Yes, kasi po, napabayaan po nila. They assume na porque may notarized deed of sale na sila, ayos na. Nakaligtaan nila na dapat iparehistro ito. Nakaligtaan din nila na dahil patay na yung may-ari at ang nagbenta na lang nito yung kapatid, no, tagapagmana, dapat hinahanapan nila ito ng settlement of estate. Kasi dapat, common sense, ang nagbenta dapat sa iyo ay yung may-ari ng property. Kung may pupunta sa'yo nagbenta ng property, halimbawa nakalagay sa titulo, ang pangalan niya si ABC, ang nagbenta sa inyo ay si XYZ, may question mark na yan, red flag na yan. Ibig sabihin, bakit naman? Hindi ikaw yung may-ari sa titulo, ikaw ngayon ang nagbebenta. Mayroon kaming deed of sale ka Kaya nangyari. Well, may deed of sale ka. Pero bakit? Itinan mo ngayon, sino nagpirma ng deed of sale? Kung yung pumirma ng deed of sale, hindi naman yung nakalagay dun sa titulo, kundi maaring anak niya ito o maaring transferin na ibang transferi, dapat red flag na yan. Ibig sabihin, hindi in order yung transaction yan tulad na nangyari dito ngayon. So, pag ganyan, sorry to say, ay dihado po kayo sa usaping ito dahil may karapatan pong maghabol ang may-ari o co-owner ng nasabing lupa. Hanggang sa muli at sana po nabigyan namin kayo ng kaakibat na kaalaman sa usaping ito. Hanggang sa muli at maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay.